Gising! Malacanang handang tumalima sa desisyon ng ICC sakaling maglabas ng arrest warrant laban kina Senators Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Pinoy Gising! Sandigan Bayan 3rd Division naghain ng not guilty plea para kay dating Senador Bong Revilla Jr. Pinoy Gising! OFW remittances bumalo sa all-time high noong isang taon. Pinoy Gising! Sa ibayong dagat, Bangladesh interim leader Muhammad Yunus bumaba na sa pwesto. Pinoy Gising! Sa sports, Filipina tennis sensation Alex Iyala bumagsak po ang kanyang ranking sa WTA. Pinoy Gising! Panlalait sa pisikal na anyo ng isang tao. Nako, bawal ito! Pinoy Gising! Totoo nga ba na habang buhay nang hindi magkakaroon ng problema sa ngipin ang mga taong may braces? Winnie! Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! DSWD mamimigay po ng 29,000 pesos na cash aid sa mga NOIP. Mamaya alamin natin kung yan ba ay factor fake. Pinoy Gising! At sa mundo na showbiz, Michelle D naghain ng cyber libel case laban kay Sian Gaza. Isigaw na ang sigaw ng sambayanan! Pinoy Gising! Alamin na ang mga viral na balita, mga trending na pinag-uusapan, kasama ang mga taong nasa balita. Pinoy Gising! Matindi pa sa kape, maingay pa sa manok. Pinoy Gising! Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin sa Pinoy Gising! Sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, live din, online. Bangon na, gising na! Pinoy Gising! Ayun na! Yung mga tulog dyan, if you're talking in your sleep, gumising kayo, baka mamaya binabangungot na kayo. Happy Tuesday! Wala pong pasok ang karamihan sa ating mga kababayan, pero mga katulad po namin mga ika nga bayani daw. Nako, tayo ay 30% today. Cha-ching! Alam mo naman, makuha agad natin ito sa katapusan ng buwan. Oh, sabi dito yung Malacanang ready daw silang tumalima sa desisyon ng ICC. Nako, pag narinig ng mga supporters netong mga nabanggit na pangalan, eto na naman tayo. Ang masasabi ano bang yan, aray, oo. Isa pa nga. Ayan, bukod sa aray pare, may isa pa silang sasabihin. Ang sasabihin po nila ay, kinidnap nyo na naman ang aming mga alaga. Ayun. Hindi, yun ang sinasabi nila ha. Baka mamaya puputaktihin na naman tayo sa comments. 1G! Bantayan mo! Pinabantayan kay Paulo no? Hindi, totoo po ha. Bagamat sinasabi nga na Malacanang, ang hindi kasi ang ika nga dito, sabi doon sa isang kanta, ang blurred line ho talaga dito is the participation of our country sa mga balak gawin ng International Criminal Court. Dahil ang pinaglalaban po ng iba sa kanila is that hindi naman na nga miyembro ang Pilipinas ng ICC. Bakit parang ang dating, takot na takot daw yung mga opisyal ho natin, galing sa kanila to ha? Galing sa kanila. Kaya kung may nakikinig na nanonood ngayon, lalo na yun sa social media, pakinggan nyo maigi. Ang sabi po nila, bakit kailangan sumunod ng mga mambabatas o bakit kailangan sumunod ng ating mga lingkod bayan sa mga desisyon at sa mga ipinapatupad po ng International Criminal Court. At the end of the day, hindi na nga daw po parte ang Pilipinas ng Rome Statute o ng International Criminal Court, kumbaga hindi na covered. Ang makakasagot niyan is the government itself. Pakinggan natin maigi, baka naman mamaya may dahilan sila para mag-comply po ika nga dito. And at the same time, sa government naman natin, ipaliwanag ninyo sa ating mga kababayan dahil karamihan sa amin ay nagugulumihanan kung ano ba dapat talaga ang stance. Ngayong nagkaroon na naman ng panibagong development sa kaso sa ICC, ang sinasabi co-perpetrator, itong dalawa, si Senator Bato at Senator Bongo,
sinasabi na we will abide by the decision of the ICC. Pero nung tinanong kamakailan kung sasali na ba o babalik na ba ulit ang ating pamahalaan, ang ating bansa sa tinatawag nga nila na International Criminal Court o Rome Statute, ang sagot ay hindi. So, yun ang problema. Nagkakaroon ng confusion sa ating mga kababayan. Kaya, please lang, pakipaliwanag para tayo naliliwanagan. Isa pong magandang Holiday Tuesday morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Sumasa inyo na po ang inyong paboritong morning habit sa DWIZ at Channel 23, ang Pinoy Gising. Wakey, bangon na po tayo ngayon, pero sa mga may pasok lang. Sa mga walang pasok, pwede kayong mag-relax, buksan ng TV, buksan ng radyo, buksan ng inyong mga computer, tumutok sa amin sa live streaming dahil dire-diretso pa rin, tuloy-tuloy pa rin po ang ating balitaan, ang ating impormasyon, kulitan at kwentuhan sa loob ng isa't kalahating oras hanggang alas 6 po tayo as usual in the morning. Ako pa rin po as usual din ang inyong mga kasama on a Holiday Tuesday. Ako po si Daryl Justin. Pinoy Gising! 41 minuto na po, 41 minutes na makalipas ang alas 4 na morning. Dako na tayo sa ilang nanggigising, ng bubulabog, ng bubulawat, ng kukulat na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Nanindigan po Malacanang na hindi ito makikialam sa anumang desisyon ng International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos tukuyin ng ICC na Senador Christopher Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa at 6 na iba pa bilang co-perpetrators sa drug war ng Duterte administration. Ayan po ay ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, 2017 pa na isang pa ang kaso sa ICC hinggil sa sinasabing madugong war on drug campaign na nakaraang administrasyon at hindi pa Pangulo noon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Yusek Castro na ang nais lamang ng administrasyon ay ang pagtalima sa tamang proseso. Nang tanungin naman kung makikipag-ugnayan ng pamahalaan sa International Police sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Yusek Castro na susundan nila ang kaparehong proseso na isinagawa ng arestuhin ng dating Pangulo noong Marso ng nakaraang taon. Pinoy Gising! Nagpasok naman po ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 3rd Division para kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay ng kasong malversation sa sinasabing 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ito'y matapos tumanggi si Revilla na maghain ng plea sa kanyang arraignment, kaya ang korte na ang nagpasok ng not guilty plea para sa dating senador. Nagpasok din ng not guilty plea ang kanyang kapwa-akusado na si Juanito Mendoza ng dati opisyal na Department of Public Works and Highways. Samantala, nauna nang nagpasok ng not guilty plea para kay Revilla ang Sandigan Bayan 4th Division sa hiwalay na kasong graft na may kaugnayan pa rin sa nasabing anomalya. Samantala, itinakda ng korte ang preliminary marking of evidence mula Pebrero 23 hanggang 27 habang gaganapin naman ang pre-trial sa Marso 6. Pinoy Gising! Sumirit po sa all-time high na $35.6 billion ang cash remittances mula sa mga overseas Filipino worker noong nakaraang taon, mas mataas ng 3.3%. 3.3% po ang itinaas po nitong remittances ng mga OFW nitong December 2025, mas mataas sa $3.3 billion noong kaparehong panahon ng 2024. Batay sa datos ng BSP sa kabuuang halaga noong Disyembre, $2.8 billion ang ipinadala ng land-based workers habang $69 million naman ang mula sa sea-based workers. Nananatiling nangungunang pinanggagalingan ng remittances ang Estados Unidos na may 39.7%, sinundan ng Singapore na 7.3% at Saudi Arabia na 6.6%. Pinoy Gising! Sa oras ko natin na ano ba yan? Sige, kaya mo yan, 15. Si Winnie kasi nakita ko 15 kalahating minuto bago mag-alas 5 ng morning. Tanggap po na tayo parindan yan lang ilang mga reports. DWIZ Patrol Report. Mga inaasahang magiging issue sa panukalang batas kontra political dynasty, tinukoy na po iyan. Alamin natin detalye mula kay Patrol 19, Celio Ortega Bueno. Pinakamalaking issue sa panukalang batas kontra political dynasty ay ang masasaklaw na degree of consanguinity sa national at local posisyon. Tingin din kung ang ipagbabawal ay simultaneous o yung sabay-sabay na panunungkulan na magkakamag-anak o yung magkakasunod na pagtakbo at pag-upo sa posisyon. Issue din kung ano ang gagawin sa usapin pagdating sa party list. Ito ay niyag ni Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation Chairman Senator Risa Ontiveros matapos ang panibagong consultation na ginawa sa Marilao, Bulacan.
Umaasa si Ontiveros na makabuo sila ng isang mahalaga at may kwenta na anti-political dynasty law. Hindi man anya perpekto ang maipasa nilang batas pero pwedeng ipatupad at bahala na ang susunod na kongreso para ito'y palakasin. Ayon sa senadora, pagsasama-samahin nila lahat na nakuhang input sa isasagawang serye o sa mga isinagawa nito na sunod-sunod na consultation. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, Bajaj tricycle driver, pinagpapaliwanag po ng LTO kung bakit alamin sa report ni Patrol 38, Jen Patrolya. Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa rehistradong may-ari at driver ng isang Baja tricycle matapos itong masangkot sa viral na insidente ng delikadong pagmamaneho. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanelao, unang sumagi umano ang tricycle sa isang motorsiklo at tumakas. Dumaan pa ito sa kalsadang bawal sa tricycle. Sumagi sa isa pang sasakyan na nagdulot ng sugat sa mga pasahero at nagmaneho pa kontra trapiko. Pinagpapaliwanag ang driver kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng reckless driving at disregarding traffic signs at kung bakit hindi dapat bawiin ang kanyang lisensya. Samantala, suspindido na ng 70 araw ang lisensya ng driver at naka-alarm status na ang naturang tricycle habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC. Nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Alam niyo, yung mga ganong kaliliit, sila paminsan yung kinakatakutan sa kalye. Kasi pag sila yung naka-interact mo, kunwari, gusto nila, dire-diretso sila, tapos hindi mo sila pagbibigyan. Naku, sinasabi ko sa'yo, kung hindi sangkaterbang sigaw maririnig mo, sangkaterbang mura maririnig ninyo. Di ba? Ang galing. Di ba? Ano na kaya nangyari? Maganda sana, tignan maigi ng LTFR. Tricycle to So this is LTFRB along with LTO. Sana ma-check nila maigi ang rider discipline itong mga to. Dahil kung sino pa nga, ito po nakakalungkot at personal opinion ko, kung sino pa mismo yung mga maliliit na sasakyan na minsan niya hindi dapat nandoon sa national highway o nasa mga major thoroughfares na ating kalsada, sila pa po yung masiga at sila pa yung mas matatapang na akala mo pagka sila'y nakalaban mo sa kalye, sila'y nakadikitan mo sa kalye, akala mo hindi sila yung yuyup I'm so sorry, pero sana makita maigi yan, lalo na sa law enforcement natin dahil kawawa naman po at the end of the day, pag nagsiga-sigaan yan at sila na-aksidente o naka-aksidente, tignan ninyo, sila pa yung may pinakamababaw na, sila pa yung may ugali na parang akala mo sorry sa word, maamong tupa. Sana makita ang ugali, kawawa naman ng mga kababayan natin Ika nga, lagi sinasabi please share the road. Yan pong unang bugso ng ating balitaan ngayong Tuesday, Holiday Tuesday morning po ngayon. 17 sa buwan ng Pebrero 2026. Diyan lamang po kayo, Philippine Standard Time. Hi! Pinoy! Gising na! Pinaalala po sa akin ni Engineer Manuel Pantihino na wala si Dennis Antinor Jr. mamaya. 11 minuto bago mag-5 in the morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising! Gising! Tuloy-tuloy po ang ating balitaan sa Pinoy Gising sa DWIZ at Rio Channel 23. 7 minuto bago mag-alas 5 ng morning, tanggap tayo ng ulat mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports! Kahit holiday ang Yusek natin, walang pahingang nag-ikot sa Maypaho Market, Caloocan at Gulayang Bayan Market sa Valenzuela para alamin ang presyo ng tikoy. Presyo tuloy. Hindi, kasama yung presyo ng tikoy sa mga bibili pala ng tikoy. Price monitoring po at ulam tips dahil for sure kasama sa mga ire-recommend niya para sa inyong merienda o di kaya almusal ay ang tikoy. Narito po ang ating Yusek, Mama Beth Samson. Mama Beth, kung hefa choy. Kung hefa choy, pengeng tikoy. Ayan. Wala. Nga. Walang holiday sa mga nanay dahil the more na holiday, the more na gumagalaw ang mga nanay dahil ang mga bagets nasa bahay. Lalo na ang kusina, walang pahinga pag holiday. Yan. Walang pahinga dahil mayat maya ay may nagkukutkot na parang malaking ulong daga, naghahanap ng makakain. Ayan ang mga bagets ko, ganyan, magugulat kami kumakaluskos. Akala mo may daga, yung pala ulo ng bata. Ayan. Nangyari So, sa mga apo mo, Mama Beth. Iba rin.
Pero importante, alam mo, ang pinakamasarap sa feeling, lalo na pagka kayo yung nagluluto, tapos nakikita nyo na kumakain nyo, na-enjoy nila yung kinakain nila. At nauubos ang pagkain inihahain mo sa lamesa dahil gusto nila at kailangan healthy food din, da. Ayan. Dahil walang holiday sa mga nanay at lola na katulad ko, ang bigas dyan sa May Paho Market at saka sa Gulambayan sa Valenzuela ay 40 pesos hanggang 65 pesos per kilo. Ang baboy naman, still 350 ang kilo ng kasim pigi, laman giniling. Samantalang 380 pesos ang kilo ng liempo na masarap ihawin ang lechon, parang lechon belly, mamayang tanghalian. So, meron din tayong manok na 119 hanggang 200 per kilo. Samantalang sa isda naman ang bangos, yung pamaksiw at ang pandaing 220 per kilo, yung medyo malalaki naman hanggang 340, pwedeng sabawan o ihawin. Ang GG o galunggong 280 hanggang 320 per kilo, tilapia 160, Batangas na tumatalon-talon pa. Samantalang ang ulo ng maya-maya 200 per kilo at ang laman 260. 320 ang kilo ng dalagang bukid, labahita, itong tambakol at tanigi. Ang hipon, depende pa rin sa laki, 280 hanggang 600 per kilo at may nabibili rin 50 hanggang 100 piso kada maliit na platito. Meron naman tayo rito pusit. Itong pusit natin ay 280 hanggang 400 yung pusit kalawang na masarap adobohin. At ang sapsap 220, maging ang lapad yung matinik ay 220 kada kilo. Sa gulay, makakapaggulay na tayo ng maganda at parami-rami dahil ang repolyo dyan at ang Baguio beans ay 17 lang kada kilo. Ang patatas 80 na lang, ang sayote 40 per kilo. Ang carrots 90, ang pechay 60, maging Baguio o pechay Tagalog. Nilalagyan sa nilaga at saka sa pochero. Ang Baguio beans ay 70, ang celery 100 pesos, chicharo 200 pesos na lang. Ang bell pepper at yung green at saka yung red parehong 160 per kilo. Samantalang ang kamatis meron ng 45 hanggang 50 pesos kada kilo. Ang bawang 120, mababa ang sibuyas na pula, 100 na lang, maging ang sibuyas na puti 120 per kilo. Ayan, dahil Martes walang pasok ang mga bagets natin, suggestion ko, pwede kayo mag-almusal ng tikoy, merienda sena hanggang hapunan, pwede naman yan. Bibili nga lang kayo pag wala nabigay sa inyo ng tikoy. Ayan, ang ating mga tanghalian hanggang hapunan, pwede kayo magluto ng pork and fish in white sauce o pork steak in white sauce. Kung tawag niya na ay bistek. Pero ang ginagamit niyang sibuyas ay kulay puti, hindi pula na. Ang giniling na tilapia o ginitaang tilapia with pechay, magagatahan ng tilapia, lalahukan mo ng gulay na pechay. Tofu o yung pwede naman tokwa in oyster sauce. Tokwa at baboy, lumpiang sariwa, lumpiang toge, gulay o lumpiang Shanghai. Chicken fillet, yung breast ang chicken fillet natin. Sweet and sour pork, sweet and sour fish, at syempre, ang walang kasawaan na hindi pinagsasawaan, hindi kinakalimutan at araw-araw kahit meron para sa mga bagets natin, ang DFC o ang Daryl's Fried Chicken. Ayan. Wala bang didighay dyan? Mukhang hindi nabubusog. Alam mo bakit, Ayan. Mama Bet, wala pang dumidighay? Nagre-relax na yung dighay ni paring Daniel kasi bukas, Mama Bet, alam naman natin, Ash Wednesday na. Ayun. Yes, Fasting, ayan. fasting. Hindi fast eating, fasting. Yan. Fasting. Talaga naman kailangan ay yan naman minsan sa taon na naman tayo manghingilin para sa ating Panginoon. Bukod sa paglalagay ng abo sa ating mga noo during Ash Wednesday, mula umaga hanggang gabi, ang mga simbahan meron yan. Manghingilin po tayo. Maski sa pagkain, hindi yan fast eating, kundi Yan. fasting. Alalay tayo sa pagkain, parang alay natin sa Panginoon. Yes po, Ngayong sister. araw, panahon ng Kwaresma, Lenten season. Kami ganyan. Alam ko, Daryl, ikaw ay isa sa mga relihiyoso. At alam ko, dating sakristan ka. Yun. Ikaw ay talagang relihiyoso at sumusunod ka sa simbahang katolika. Kaya Ayan. ang sagot ko sa'yo, Mama Bet, amen. Magsitayo po Yes. tayong lahat. Ay, nakatayo nga pala ako. Malay. Nakita ko Okay. nga, nakatayo ka. Talagang DJ talaga ang dating. Ayan, para sa ating ulam tips sa Pinoy Gising, Daryl, ang inyong nanay Bet o mama Bet, Metro Patrol Bet Samson ng DWIC, nagbabalita ng tama at syempre, nagbabudget tayo ng tama sa araw-araw. DFC, Daryl's Fried Chicken!
Pinoy Gising! 4:59 na pala, daldal naman ni Mama Beth. Panlalait sa pisikal na anyo ng tao. Thank you po, Mama Beth, ha. Panlalait po sa pisikal na anyo ng tao. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Panlalait sa pisikal na anyo ng isang tao? Nako, bawal ito. May mga salita na tila biro lang para sa ilan, kaya inuulit-ulit ito hanggang sa makasanayan. Pero paano kung ang inaakala mong simpleng komento ay nakakasakit na pala ng damdamin ng isang tao? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Article 358 ng Revised Penal Code, may tuturing na paninirang puri o oral defamation ang panlalait sa pisikal na anyo ng isang tao na may kinalaman sa kanyang itsura o katawan, lalo na kung ito'y ginawa sa harap ng iba. Ang sino mang magkasala ay maaaring mapatawan ng aresto menor o pagkakakulong ng mula 1 hanggang 30 araw o aresto mayor o pagkakakulong ng mula 1 buwan hanggang 6 na buwan. Base naman sa Republic Act No. 11313 o ang Bawal Bastos Law, mahigpit na pinagbabawal ang gender-based online and offline harassment, kabilang na ang body shaming. Ang sino mang lumabag ay maaaring magmulta ng mula 1,000 piso hanggang 100,000 piso, sumailalim sa community service at psychological counseling. At kung ang panlalait ay isinagawa online sa social media, comment section o group chat, maaari itong ituring na cyber libel o online harassment na may parusang prison mayor o 6 hanggang 12 taong pagkakabilanggo. Huwag ibase sa pisikal na anyo kung paano mo irerespeto ang isang tao. Pati ikaw ay may kapintasan din dahil walang perpekto. Think before you speak para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Yung mga nag-aabang sa ating unang showbiz item, maya-maya lamang natin ihahatid yan, ha? Kaya antabay lamang po kayo. Maraming salamat sa lahat ng ating mga giliw na taga-subaybay sa JWIZ News FM 89.3 Northern Luzon. Susunod na po ang programang Todo Balita. Kasama niya po si Mama Susan at si Mama Liway. Pero dito po sa atin sa Metro Mega Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, 1 kalahating minuto na po makalipas ang alas 5 ng morning. Tuloy-tuloy na balitaan. Susunod na. Huli ngayon po ay Chinese New Year Holiday Tuesday, Pebrero at 17 po sa taong 2026. Balikan natin ang ulo ng mga nagbabagang balita. Pinoy Gising! Malacanang handang tumalima sa desisyon ng ICC sakaling maglabas ng arrest warrant laban kina Senators Bongo at Ronald De La Rosa. Pinoy Gising! Sandigan Bayan 3rd Division nagain ng not guilty plea para kay dating Senador Bong Revilla Jr. Pinoy Gising! OFW remittances pumalo sa all-time high noong isang taon. Pinoy Gising! Sa ibayong dagat, Bangladesh interim leader Muhammad Yunus bumaba na sa pwesto. Pinoy Gising! Sa sports, Filipina tennis sensation Alex Ayala bumagsak ang ranking sa WTA. Pinoy Gising! Totoo nga ba na habang buhay nang hindi magkakaroon ng problema sa ngipin ang mga taong may braces? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! DSWD mamimigay ng 29,000 pesos na cash aid sa mga Pilipino. Mamaya alamin kung fact or fake. Pinoy Gising! At sa ating mga showbiz news, una, Michelle D naghain ng cyber libel case laban kay Sian Gaza. Pinoy Gising! At Easy Trazona pinag-resign ni Lord sa sex bomb. Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin. Pinoy Gising! 6 na minuto na po, 6 minutes na makalipas ang alas 5 na magandang Holiday Tuesday morning! Balikan na natin na iba pang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! O mga motoristang katulad namin ni Paring Wener, makinig, kasado na naman mamaya ang masakit sa ulong panibagong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayan nga, sa ikalimang sunod na linggo, buti pa yung oil price hike 5 linggo na. Yung rollback kaya hanggang kailan at gaano kalaki? Nag-anunsyo po mga kumpanya ng langis ng taas ng piso 25 kada litro po yan ng gasolina, habang 60 sentimos naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Epektibo mamaya pagkatapos po ng programa ko alas 6 ng morning ang mga panibagong adjustment ng mga produkto ng langis maliban sa clean fuel na magpapatupad po ng kanilang price adjustment alas 4:01 mamayang hapon. Matatandaang nagtaas din ang mga presyo ng langis noong nakaraang linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, inaasahan na nito ang muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa patuloy na tensyon sa Iran na isang oil-producing country.
Samantala, nilinaw naman po ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel sa International Criminal Court o ICC, na hindi otomatikong maaaresto ang mga pinangalan ng co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon kay Attorney Conti, nasa pagpapasya ng ICC prosecutor kung hihiling ng arrest warrant laban sa mga sinasabing co-perpetrators ni Duterte. Nilinaw po ng abogado na hindi nangangahulugang co-accused sa anumang kaso ang isang taong tinukoy na co-perpetrator. Bahagi lamang anya ng paglalahad ng konteksto ng kaso laban kay Duterte ang naging hakbang ng ICC at hindi pa formal na saklaw ng akusasyon ang mga nabanggit na pangalan. Matatandaang sa inilabas na dokumento po ng ICC, kabilang sa mga binanggit na sinasabing bahagi ng common plan, sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Christopher Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at ilang dating matataas na opisyal ng Philippine National Police. Pinoy Gising! Samantala, nanindigan po si Senator Risa Hontiveros na alinsunod sa tradisyon, walang senador ang maaaring arestuhin sa gusali ng Senado habang sila ay may sesyon. Kaugnay ito ng pagtukoy ng International Criminal Court o ICC kina Senators Christopher Bongo at Ronald Bato de la Rosa bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senator Hontiveros, dati na itong sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na kanya namang sinusuportahan. Dagdag pa ng senador, indictment pa lang ang nai-issue sa ngayon at wala pang inilalabas na dokumento para sa pag-usad ng kaso. Anya, bagamat masakit na proseso para sa Senado ang kinasasangkotang issue ni Senator Go at De La Rosa, kailangan nila itong harapin bilang institusyon. Dagdag pa ni Senador Hontiveros, sakali mo magkaroon ng developments, nakatitiyak siya na mangunguna ang leader ng Senado para talakayin ito. Pinoy Gising! Sa iba pa nating mga balita, tiniyak ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na hindi siya magtatago o aalis ng bansa sakaling may ilabas na arrest warrant matapos siyang mapabilang sa mga tinukoy na co-perpetrator sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon po kay Attorney Aguirre, handa niyang harapin ang alegasyon kasabay ng paggigiit na wala siyang kinalaman sa mga sinasabing extrajudicial killings at madugong anti-drug campaign ng Duterte administration. Sa katunayan, anya ay siya pa ang nag-facilitate ng pakikipag-usap ng ilang biktima ng drug war kay dating Pangulong Duterte upang magreklamo bukod pa sa mga kasong isinampa laban sa mga pulis na sangkot. I will not leave. I have faith in the judicial system, in the Supreme Court. Sa ngayon, kaya hindi ko lang malaman kung ba't itong mga ito na dinidemanda ko, kung nagkasala ko, ba't din nyo ako dadalhin sa Hague? Ba't din nyo ako demanda dito sa Pilipinas? Nandito na ako eh. Hindi wala ba kayong tiwala sa justice system ng Pilipinas? Nanindigan si Aguirre na ipagtatanggol niya ang kanyang sarili at umapela sa Korte Suprema na maglabas ng malinaw na patakaran para sa mga kasong may kinalaman sa foreign tribunals upang maprotektahan ang mga karapatan ng mga nasasangkot. Of course, pagtatanggol ko yung sarili ko. Actually, hindi ko nga siniseryoso ito eh. Actually, noong I was interviewed about this, sabi ko, paano mangyayari yan? Nung daw, tungkol nga daw sa nung last year, September. Pero hindi ko na binigyan ng serious na pagtingin yan sapagkat alam ko namang walang mangyayari dyan sapagkat ako'y walang kinalaman dyan. So ngayon, lesser redacted na raw ito pero ganun pa rin eh. Ang labo pa rin. Yan po ang tinig ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Iginit naman po ni Senator Christopher Bongo na hindi siya sumusunod sa illegal na utos mula kanino man. Kasunod ito ng pagtukoy sa kanya ng International Criminal Court o ICC bilang isa sa mga co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso nitong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang ipinatupad na War on Drugs campaign. Binigyang diin ni Senator Go na walang anumang illegal na iniutos sa kanya si Duterte kasabay ng pagsasabi na ang tanging hangarin lamang ng dating Pangulo ay linisin ang Pilipinas, labanan ng illegal na droga at proteksyonan ang mga kabataan. Una nang sinabi ng mambabatas na ginawa niya ang kanyang trabaho ng naaayon sa batas ng tao at batas ng Diyos. Nabatid na bukod kay Senator Go, kabilang din sa mga tinukoy ng ICC na co-perpetrator ni Duterte, sina Senador Ronald Bato de la Rosa, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, ilang dating opisyal at miyembro ng Philippine National Police at matataas na opisyal ng pamahalaan. Pinoy Gising! Well,
Welcome naman po sa samahan ng mga pamilya ng mga biktima ng War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paglabas po ng International Criminal Court o ICC sa mga pangalan ng sinasabing co-perpetrator sa kaso ni Duterte. Ayon sa grupong Rise Up for Rights and for Life, ang opisyal na pagbabanggit ng ICC sa mga pangalan ay nagbibigay sa kanila ng panibagong pag-asa na makakamit ang hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa kampanya kontra droga. Iginiit ng ilang magulang ng mga biktima na matagal na nilang itinuturong may pananagutan ang mga nasabing opisyal. Matatandaang sa inilabas na dokumento ng ICC, kabilang sa mga pinangalanan na co-perpetrator ng dating Pangulo, sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Christopher Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at ilang dating matataas na opisyal ng Philippine National Police. Pinoy Gising! Itinanggi naman po ng Malacanang ang paratang ng PDP laban na ginagamit ng administrasyon ng issue sa International Criminal Court o ICC upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa corruption scandal. Ito'y matapos sabihin ng PDP na pinahihintulutan ng Marcos administration ang paglapastangan sa soberanya ng bansa at sinadyang maisama sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo bilang co-perpetrator sa kaso kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Sa press briefing, iginit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi maaaring ituring na diversion ng usapin dahil matagal na umanong naisampa ang kaso sa ICC bago pa man maupo sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Undersecretary Castro, walang impluwensya ang kasalukuyang pamahalaan sa proseso ng ICC kaya't hindi dapat ipahid sa administrasyon ng anumang findings o hakbang ng ICC. Binigyang diin pa ng palasyo na kahit noon pa ay may mga ulat na tungkol sa pagkukulang sa implementasyon ng war on drugs. Inihalimbawa po ni Yuse Castro ang pahayag noon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may nakita itong mali sa ilang operasyon. Pinoy Gising! Iginit naman po ng Malacanang na hindi nagbabago ang pagpupursige ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipakulong ang mga dawit sa korupsyon. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinitiyak ni Pangulong Marcos na hahabulin ang lahat ng mga sangkot sa katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan. Desidido anya ang Pangulo na ibalik ang ninakaw na pera ng taong bayan at bahagi anya ng hakbang na ito ang patuloy na pagsusubasta sa mga mamahaling sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Binigyang diin ng Malacanang na ang magiging benta sa naturang hakbang ay ibabalik sa kaban ng bayan at gagamitin para suportahan ang iba't ibang programa ng pamahalaan na mapapakinabangan ng taong bayan. Pinoy Gising! Sa oras po natin, 15 minuto na po, 15 minutes na makalipas ang alas 5 ng Holiday Tuesday morning. Yahoy! Inatigan po ng Sandigan Bayan ang hirit ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na muling imbestigahan sa Office of the Ombudsman ang kanyang kinakaharap na kaso hinggil sa maanomalyang flood control projects. Kasunod ito ng inihain ng kanyang kampo sa Korte ng motion for re-investigation sa Ombudsman. Batay sa desisyon ng Korte, pinayagan ng mga maestrado ang hiling na leave of court ng dating mambabatas, gayon din si dating DPWH official Juanito Mendoza. Dahil dito, inatasan ng Ombudsman na magsasagawa ng panibagong investigasyon hinggil sa kasong malversation ni Revilla. Paliwanag ni Attorney Francesca Senya, spokesperson po ng dating senador, hindi pinagbigyan ng Ombudsman ang kanilang kliyente na tumugon sa kaso kaya't naghain sila ng naturang motion. Yan nila ang ombudsman ng 60 days para magka-ruling on doon sa motion for reconsideration or reinvestment. Meron pong violation po ng due process sa parte ni Senator Bong. So, hindi po siya binigyan ng sapat na pagkakataon para matanggap ang mga dokumento. Yung binanggit namin dati na may higit kumulang 700 pages na complaint na hindi siya na-furnish. Yung mga charge na umabot sa korte, hindi yun yung charge na lumabas doon sa ombudsman level. Yan po ang tinig ni Attorney Francesca Senya, spokesperson ni dating Senador Bong Revilla. Pinoy Gising! Patuloy pa rin po ba ninyo nararamdaman na malamig na simoy ng hangin o pinawisan kayo kagabi dahil hindi kayo nagbukas ng aircon at mainit na ang lagay ng panahon? Alamin natin kung anong dapat asahan ngayong Chinese New Year sa ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center, nasa linya po natin ang kanilang weather specialist na si Ginoong Alzar Aurelio. Sir Alzar, magandang umaga po. Magandang umaga sa ating lahat. Maganda at maluwas sa panahon ang inaasahan po natin sa bansa maliban sa isolated na mga pag-ulan. Yung amihan
naapektuhan itong extreme northern Luzon. Pero inaasahan lalakas ito at maaaring ang pagdating ng gabi, halos buong northern Luzon na maapektuhan ito. Yung paglakas ng amihan ay inaasahan natin hindi kasing lakas na amihan na natin naranasan nitong nakarang araw, kaya hindi gaano malamig na panahon natin maranasan sa mga kababayan po natin sa northern Luzon. Walang gale warning, sabihin wala tayong inaasahang matataas ng alon sa bansa. Pero mag-ingat pa rin natin mga kababayan na papalaot dahil sa mga nabubuong thunderstorm sa hapon o sa gabi. Wala namang LPA o bagyo sa loob ng PAR at ganun din sa labas nito. Yan ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Maraming salamat po kay Ginoong Alzar Aurelio ng Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Pinoy Gising! Sa pagkakataong ito, paring Winer, tanggap tayo ng sunod-sunod na mga reports. DA at DOT magtutulungan sa farm tourism. Ang detalye sa report ni Patrol 38 Jen Patrolya. Nagkasundo ang Department of Agriculture at Department of Tourism para palakasin ang farm tourism sa bansa. Nilagdaanin na Tourism Secretary Cristina Garcia Prasco at Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr. ang kasunduan na layong pag-ugnayin ang produksyon ng pagkain at turismo. Sa ilalim ng kasunduan, magtutulungan ang DA at DOT sa pagpapalawak ng farm tourism destinations, promotion ng lutuing Pilipino at pagsasama ng prioridad ng agrikultura sa tourism planning. Kabilang din dito ang pag-aangkop ng Farm to Market Road projects sa tourism circuits sa ilalim ng Tourism Road Infrastructure Program upang mapabuti ang akses sa mga sakahan at mapalakas ang logistics ng mga magsasaka. Ayon kay Secretary Chu Laurel, hindi lamang ito pagdaragdag ng tourist stop sa mga bukid, kundi isang hakbang para lumikha ng matatag na demand para sa lokal na ani at maisama ang agrikultura sa mas malawak na services economy. Kapag tuloy-tuloy na anya ang pagkuha ng mga hotel at restaurants ng supply mula sa mga lokal na magsasaka, mas mapapasigla ang pamumuhunan sa kanayunan na makakalikha ng trabaho. Bubuo rin ng Joint Technical Working Group na mga ngasiwa sa implementasyon at koordinasyon ng mga stakeholder. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Dako naman tayo ng Senado. Senator Lacson, iginiit na legal na proseso ang kanyang pinoprotektahan at hindi ang dalawang kasabang senador na tinukoy ng ICC na co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye mula kay Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Nilinaw ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na ang legal na proseso ng ating bansa na nakasaad sa Constitution ang kanyang pinoprotektahan at hindi ang kanyang dalawang kasamahang senador na tinukoy na International Criminal Court na co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa crime against humanity dahil sa pinatupad na war on drugs. Ginawa ni Lacson ang paglilinaw makaraang may mga bumatikos sa kanyang paninindigan dapat igalang ang mga lokal na hukuman sa Pilipinas sa anumang hakbang na maaaring isagawa ng ICC. Git ng senador sa kabila ng magkakaibang opinyon sa naturang usapin, tanging Korte Suprema ang mag-i-interpret sa constitutional provision at legal procedure ukol dito. Itinataguyod niya na ating saligang batas ang karapatan ng mamamayan laban sa pagkakait ng kalayaan. Ayon pa kay Lacson, maaring talakayin ng Senado sa Miyerkules sa mga posibleng hakbang kaugnay sa issue. Pag-aaralan din ng mga abogado ng Senado ang mga nararapat gawin sakaling humantong sa punto na mag-issue na ng warrant of arrest at malagay na sa red notice ang dalawa nilang kasamahang senador. Una rito sinabi ni Lacson na dapat igalang ang mga lokal na hukuman sa Pilipinas sa anumang hakbang na maaaring sagawa ng ICC laban kina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo na tinukoy bilang mga co-perpetrators sa kampanya kontra droga ng dating Pangulong Duterte. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, isa pa pong report.
Spoofing scheme gamit ang eGovPH app, ibinabala ng CICC. Nagbabalik sa Patrol 38 Jen Patrolya. Binalaan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang publiko laban sa isang spoofing scheme na tumatarget sa mga gumagamit ng eGovPH mobile application. Ito'y matapos mag-viral ang insidente kung saan mahigit 100,000 ang nawala sa isang biktima matapos tawagan ng nagpapanggap na empleyado ng gobyerno para umano sa verification ng national ID. Inutusan ang biktima na magsagawa ng Face ID at biometric logging sa Peking interface dahilan para makakuha ang mga scammer ng sensitibong impormasyon at maubos ang laman ng bank account. Ayon kay CICC Undersecretary Renato Paraiso, hindi kailanman humihingi ang mga ahensya ng gobyerno ng OTP, password o biometric data sa pamamagitan ng tawag o kahina-hinalang link. Pinayuhan ng ahensya ang publiko na huwag sagutin ang mga tawag mula sa hindi kilalang numero. Tiyakin sa opisyal na app lamang makipagtransaksyon at huwag magsagawa ng Face ID o fingerprint scan kapag inutusan ng tumatawag. Para sa mga mabibiktima, maaring i-report agad ang insidente sa Interagency Response Center sa hotline number 1326. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Ngayon naman po kung kayo ay may mga nababasang claim kung saan ang DSWD ay mamimigay daw po ng 29,000 pesos na cash aid sa ating mga Pilipino, bago po kayo magbunyi o maniwala po diyan, tutulungan ko muna kayong alamin kung yan ba ay fact or fake. Patuloy na nagmamahala ng mga bilihin at lumalaki ang gastusin. Ang iba nating mga kababayan hindi na lamang basta doble kayod ang ginagawa, kundi triple kayod na para lang sumapat ang kanilang naiuuwing pera. Pero not to worry na daw dahil mamimigay daw ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng cash aid sa mga Pinoy na nagkakahalaga ng 29,000 pesos. Aba, ayos, pero saglit. May logo nga ng DSWD pero basic lang ang kailangan gawin para mapasama sa mga mabibigyan ng pera. O bago maniwala, tulungan muna namin kayong alamin kung ito ba ay totoo o peke dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ Fact or Fake. Sa ginawang pagmamasid ng DWIZ News and Information Online, natuklasan namin ang ilang Facebook posts na may ganitong claim ang lumabas. Batay sa datos, ang isa sa mga post ay umabot sa humigit kumulang 2,800 reactions, 2,800 comments at halos 200 shares, habang ang isa ay nakakuha ng tinatayang 1,800 reactions, 1,700 comments at mahigit 190 shares. Makikita sa naturang post ang logo ng nasabing departamento at may pahayag na mag-comment para makasama sa unang batch sa listahan. Ipinapakita rin ito ang isang ikinaakalang payout schedule kung saan sinasabing ang mga mapipiling benepisyaryo ay tatanggap ng humigit kumulang 29,000 pesos na cash aid. Ang Facebook page na Serbisyong Totoo May Malasakit na nagpost na naturang claim ay may mahigit 427,000 followers at regular na naglalabas ng mga content na umaangking nagbibigay ng opisyal na update hinggil sa mga programa at ayuda ng pamahalaan. Take note, mayroon din itong blue checkmark mula sa Meta. Gayunman, mahalagang tandaan na hindi otomatikong nangangahulugang opisyal o beripikadong ahensya ng gobyerno ang naturang badge matapos payagan ng Meta noong taong 2023 ang monthly paid subscription para sa pagkuha ng blue checkmark. Fake!
Ang sinabing cash aid at ng Facebook page na nagpost ng naturang claim ay hindi kaakibat ng DSWD o ng alinmang lehitimong ahensya ng pamahalaan. Kamakailan lang naglabas ng babala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay ng dumaraming maling impormasyon at social media pages na nangangako ng cash aid kapalit ng personal na impormasyon ng publiko. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita po ng ahensya, hindi basta-basta pumipili ng benepisyaryo ang DSWD sa pamamagitan ng text message o private chat at hindi rin ito humihingi ng sensitibong personal na impormasyon kapalit ng tulong o ayuda. Para sa Fact or Fake, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Gising! At sa unang showbiz natin, Michelle D. naghain ng cyber libel case laban kay Sian Gasa. Narito ang detalye mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, personal naghain ng cyber libel complaint sa National Bureau of Investigation ang actress beauty queen na si Michelle D laban sa content creator na si Zian Gaza dahil sa umano'y pagpapakalat ng fake news tungkol sa kanya. Kasama sa reklamong inihain ng 4 na Facebook page, kabilang na ang isang post na tumakas umano siya patungong ibang bansa. Nanindigan ng beauty queen na pawang kasinungalingan ang mga kumakalat na aligasyon tungkol sa kanya. Samantala, sinabi naman ni Gaza na strategic ang paghahain ng reklamo upang ma-divert ang atensyon sa isyo na kinasasangkutan ng actress beauty queen ukol sa pambubugbog at illegal detention na ginawa nito sa driver ng kaibigan na si Rian Ramos. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang matodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Next time pag nag-VO yan si Anton, may reverb na yung dulo. Diyan lamang po kayo, Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy Gising na! Wakey sa mga may pasok today! Alas 5:29 na po ng morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy! Tuloy-tuloy po mga balita at impormasyon natin sa Pinoy Gising sa oras po na alas 5:33 na ng Holiday Tuesday morning! Ahoy! Walang nakikitang inconsistency ang Office of the Ombudsman sa investigasyon hinggil sa kaso ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa 92.8 million pesos na anomalyang flood control project dyan po sa Pandi, Bulacan. Ito ay matapos katigan na Sandigan Bayan ng hirit ng kampo ni dating Senador Revilla ang motion to re-investigation hinggil sa kasong malversation. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, kumpiyansa sila sa kanilang mga naging aksyon at nasagot na nila ang mga alegasyon. Binigyan din anya nila ng sapat na pagkakataon ng company Revilla upang maihayag ang depensa nito alinsunod sa itinakdang proseso. Iginit pa ng ombudsman official na sinunod nila ang lahat ng tagubilin ng Office of the Ombudsman upang matiyak na nabigyan ng pagkakataon ang kabilang panig na sumagot na anilay kahulugan ng due process. Kaugnay naman ang posibilidad ng panibagong investigasyon, sinabi ni Assistant Ombudsman Clavano na mas mainam na hintayin muna ang resolusyon ng ombudsman sa isinumiting kaso bago magpasya kung kinakailangan pang magsagawa ng panibagong hakbang. Pinoy Gising! Sa iba pa natin mga tampok na balita sa oras na ito, isa sa ilalim na sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman ang kontraktor na si Curly Discaya kaugnay na sinasabing anomalya sa flood control project sa Davao Occidental. Kinumpirma ito mismo ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano matapos madiin si Discaya sa manifestation na isinumite ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Batay sa mga affidavit, sinasabing lumitaw na maituturing na beneficial owner si Discaya at may kontrol sa ilang kumpanyang sangkot sa naturang proyekto kahit hindi nakapangalan sa mga opisyal na dokumento. Tiniyak ni Attorney Clavano na dadaan sa wastong proseso ang kaso at bibigyan ng pagkakataon si Discaya na magsumite ng kanyang sagot alinsunod sa itinakdang patakaran. As far as I can reveal, a manifestation was given by the DPWH through Secretary Vince Dizon, now impleading Mr. Curly Discaya in the same case sa Davao Occidental where his wife is also already impleaded. So, nagkaroon po ng revelation dun sa mga affidavits ng iba't ibang tao
na si Curly Discaya ang may beneficial ownership or nag-exercise po ng control dun sa mga kumpanya na sangkot dito sa Davao Occidental na kaso. Yan po ang tinig ni Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano. Pinoy Gising! Ngayon, paring Winer, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga reports. CBCP hinimok ang mga Katoliko na limitahan ang paggamit ng gadgets bilang paghahanda sa panahon ng Kwaresma na magsisimula po bukas, Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday. Ang detalye sa Report ni Patrol 5, Aya Yupanco. Hinimok ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang mga Katoliko na limitahan ang paggamit ng gadgets at magsagawa ng digital media fasting bilang paghanda sa panahon ng Kwaresma na magsisimula bukas, Ash Wednesday. Sa isang pastoral letter, binigyan din ng CBCP ang tunay na pag-aayuno ay hindi lamang sa pagkain, kundi sa pag-iwas din sa labis na pagkonsumo ng digital media upang mapalalim ang ugnayan sa Diyos. Bagamat kinikilala ng CBCP ang tulong ng modernong teknolohiya, nagbabala ang simbahan na ang sobrang paggamit ito ay nagdudulot ng pagkapagod, kawalan ng konsentrasyon at paghina ng espiritual na kamalayan. Ayon sa CBCP, ang pag-aayuno sa teknolohiya ay isang panyaya para muling makapanahimik, makapanalangin, magkaroon ng tunay na pakikipagkapwa-tao at hindi paraan para parusahan ang katawan, kundi para palayain ang puso. Sa Patrol number 5, ayaw pang para siyempre lumito ng lakas ni WIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Ngayon naman po mga ulat natin mula sa ating Metro Patrol. Kinatawanan na botas iniakda ang House Bill number 7577 upang palakasin ang digital education access lalo sa public school students mula sa liblib na lugar. Naratong report ni Mama Beth Samson. Itawanang nabotas ang House Bill number 7577 na naglalayong palakasin ang digital education access. Gawin itong mas inklusibo lalo na sa public school students mula sa low-income families o liblib na lugar o tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Maitatag ang tuloy-tuloy na digital skills training para sa mga guro at maitaguyod ang National Digital Education Standards. Sinusulong ni Navotas Representative Toby Chanco na mabigyan ng libre o subsidized internet connectivity ang mga mahihirap na public school students at mga nasa GIDA. Magtatag na mga programa para mabigyan sila ng digital learning devices gaya ng tablets o laptops at mga community digital learning hubs sa public school libraries o barangay halls kung saan sila maaaring makagamit ng mga ito. Layon din ng panukala ang tuloy-tuloy na pag-upskill ng teachers sa paggamit ng teknolohiya, mapabuti ang kalidad ng pagtuturo sa face-to-face, online at blended learning at masigurong handa ang mga paaralan sa modernong paraan ng pagtuturo. Ani Chanco, kung maisa sa batas ang House Bill 7577, paliliitin ito ang digital divide at ihahanda ang mga estudyante at mga guro sa technology o technology-driven future. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ronda naman tayo sa probinsya. Mga personnel ng Naga City Police Office isinailalim po sa mandatory drug test. Alamin natin kung anong kinahinatnan sa report ni Kuyang Melvin Machado. Sunod-sunod ang isinagawang mandatory drug test sa mga personnel ng mga police stations ng Naga City Police Office kahapon araw ng Lunes. Ang naturang random drug test sa kapulisan ay regular o manong ginagawa upang tiyakin na wala sa kanilang hanay ang sangkot sa paggamit ng illegal na droga. Maliban sa mga PNP personnel, kasama rin sa nagpa-drug test ang ilang non-uniform personnel ng bawat istasyon. Sakaling merong magpositibo sa paggamit ng illegal na droga ay ipapasailalim muna
tao na ito sa confirmatory test upang masiguro na gumagamit nga ng illegal na droga ang isang miyembro ng PNP. Magpapatuloy ang random drug test sa lahat ng personnel ng Naga City Police Office hanggang sa susunod na mga araw ngayong linggo at sabay-sabay namang maghihintay kung merong magpupositibo sa paggamit ng illegal na droga na mahaharap sa mabigat na parusa mula sa PNP. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Akyat po tayo ng norte. Isang lalaki sa Sinai, Ilocos Sur arestado sa search warrant operation na may kaugnay sa RA number 9165. Ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, na imbagabigat. Matagumpay ang itinatupad na search warrant ng Sinait Municipal Police Station sa panguna ni Police Captain Brian Romeo A. Lopez. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkaresto ng isang lalaking suspect at pagkasamsam ng mga ebidensya na droga at hindi droga na detalyado ang sumusunod. Ang mga drug evidence ay hinilang shabu nasa 4 na heat shield transparent plastic sachet. Isang maliit na transparent plastic sachet na drinking cup na naglalaman ng tubig na may distilled substance na nilang shabu. Isang maliit na transparent plastic sachet na may residue na nilang shabu. Isang heat shield transparent plastic sachet na may residue na hinalang shabu. Isa pang transparent na self-sealed na plastic na may markang CNY toasted biscuit na naglalaman ng 14 na heat sealed transparent plastic sachet na may residue na ilang shabu at isang transparent self-sealed plastic na may markang CNY toasted biscuits na naglalaman din ng 4 na heat sealed transparent plastic sachet na may residue na inilang shabu. Kung saan ang mga hindi ebidensya na hindi droga, isang commando matchbox, isang lighter, isang pakete ng sigarilyong Marlboro, isang improvised scoop, isang bote ng sito na naglalaman ng upos ng sigarilyo, 2 pin at isang gusot na aluminum foil. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat at Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Baho tayong Calabarzon. Sunog sumiklab sa isang barangay sa Lumban, Laguna. Kung anyari, alamin natin mula kay Kuyang Arman Gambe. Kuyang Arman, good morning! Good morning, Kuya Daryl. Tinupok na apoy isang residential house sa sunog na naganap kahapon sa barangay May Talang 1, Lumban, Laguna. Ang sunog ay nagsimula dakong ika-6 ng gabi na umabot sa first alarm ayon sa mga otoridad. Ayon sa Lumban Bureau of Fire and Protection, gawa sa light materials ang bahay kung kaya't madali itong nabo sa nasabing sunog na umabot lamang o tumagal lamang ng 1 oras. Wala namang nasaktan ng sawi sa nasabing insidente. Inaalam pa ng mga otoridad ang halaga ng natupok na ari-arian at ang pinagmulan ng nasabing sunog. Armand Cambe mula Calabarzon, nag-uulat pa Impilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, akyat ulit tayo ng norte. 2 individual sa Pagudpod, arestado sa illegal logging. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. 2 individual ang arestado ng Pagudpod Municipal Police Station sa sinagawang intelligence-driven operation laban sa mga illegal forest activities sa forest area ng Barangay Pansyan, Pagudpod, Ilocos Norte. Isinagawang operasyon sa pakikipag-ugnayan ng DNR at nagresulta sa pagka-recover ng isang chainsaw, 23 piraso ng puting lawan lumber na may kabuang 112 board feet at 2 motorsiklo na may improvised sidecars na ginamit sa pagdadala ng mga tabla. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat at Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa patako tayo sa Zambales. Mongolian pilot student inaresto sa Zambales dahil sa umano'y isa po siyang spy. Alamin natin ang report mula kay Jennifer Go.
Isang pilot student mula sa Mongolia ang inaresto ng mga otoridad sa bayan ng Iba sa ikinasa umanong Joint Interagency Security Operation dahil sa paglabag sa immigration laws at posibleng espiya. Kinilala ng Bureau of Immigration ang suspect na si Bold Erdin Bold Baatar, 30 anyos na estudyante ng All Asia Aviation Academy na matatagpuan sa nasabing bayan. Ayon sa ulat, dinakip si Bold Baatar sa Barangay Lipay Dingin matapos matuklasang may hindi idineklarang military affiliation at aviation combat training nang mag-apply ito ng Philippine Visa at Special Study Permit. Batay sa investigasyon ng National Intelligence Coordinating Agency or NICA Region 3, nagtapos ang suspect sa Defense University of Mongolia at Civil Aviation University of China at lisensyadong jet fighter pilot. Binabantayan umano ito ng mga otoridad dahil sa kanyang kahina-hinalang galaw habang sumasailalim sa solo flight training. Kabilang sa mga espesipikong inireklamo laban sa kanya ang pagkuha umano ng aerial photographs ng Iba Airport at Palawig River, mga lugar na sensitibo ayon sa militar, dahil sa malapit ito sa pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang Iba ay tinatayang 120 nautical miles lamang ang layo mula sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng magkasanib na puwersa ng Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at NICA Region 3. Kasalukuyang nasa kustodiya ng otoridad ang suspect at nahaharap sa mga kasong paglabag sa Commonwealth Act 613 o ang Philippine Immigration Act of 1940. Patuloy ang sinasagawang investigasyon upang matiyak kung may iba pa itong koneksyon o kasabwat sa naturang umano'y espiya. Ito si Ronda Patrol Jennifer Gona Zambales para sa Himpilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Yan lamang po kayo, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Gutom na ako! Ay, malapit na pala. Alas 5:47 ng morning, iba po mga balita sa pagbabalik ng Pinoy! Babalik at tuloy-tuloy pa rin tuloy-tuloy pa rin ating balitaan sa Pinoy Gising sa DWIZ Talio Channel 23. Eksaktong 10 minuto na lamang po bago mag-alas 6 ng morning. Ronda ulit tayo sa probinsya. Partido State University sa Goa, Camarines Sur, binulabog po ng bomb threat. Ang detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Kinumpirma ng Partido State University sa Goa, Camarines Sur na nakatanggap sila ng bomb threat kaya't agad sinuspindi ang face-to-face class at pinauwi ang ilang empleyado kahapon. Agad namang rumesponde ang Goa Municipal Police Station, Goa Bureau of Fire Protection, Regional Anti-Cybercrime Unit, PNP Explosive Ordnance Disposal and Canine Group at Goa MDRRMO. Matapos suyurin ang buong campus, walang pampasabog na natagpuan kaya tiniklarang cleared para sa normal operation ang naturang universidad. Bilang seguridad, ipapatupad ang one entrance, one exit sa Goa campus. Magdaragdag din ang seguridad sa iba't ibang campus nito. Patuloy ang ginagawang pag-imbestiga ng mga otoridad sa naturang bomb threat kahapon. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Isa pa po mula Calabarzon. Pagkamatay ng isang lalaki sa mismong kaarawan nito, iniimbestigahan ng Cavite PNP. Nagbabalik si Kuyang Arman Cambe. Masusing iniimbestigahan ng silang Cavite Police Station ang pagkamatay ng isang 63 anyos na padre de pamilya na natagpuan duguan sa loob mismo ng kanyang bahay sa barangay Lumilang nabanggit na bayan. Kinilalang biktima na si alias Mang Orlando, may asawa at residente sa lugar. Sa investigasyon, masaya muna nagdiriwan ng kanyang karawan ng biktima kasama ang ilang kaanak, kamag-anakan at kapamilya na magpaalam ito saglit para pumunta sa itaas ng kanyang bahay. Ilang sandali pa nakarinig ng malakas na putok ng baril ang mga bisita na ikinagulantang ng pamilya ng kanilang puntahan ang lugar na pinagmulan ng putok ng baril. Doon nakita tumambad ang duguang biktima. Nagsasagwa pa ng investigasyon ang silang police station sa naturang insidente. Arman Cambio mula Calabarzon, nagulat pa si Himpilang May Todong Lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa pagkakataong ito, iniaalay ko po ang susunod na segment kay Winnie and Trinidad. Totoo nga ba na habang buhay nang hindi magkakaroon ng problema sa ngipin ang mga taong may braces? Tara, let's prove it. Madalas ay pinag-iipunan pa ng ilan ang pagpapakabit ng braces para maiayos ang kanilang ngipin. Nakaka-boost nga naman ng confidence ang pagkakaroon ng magandang ngipin. At kung minsan ay nagiging requirement pa
sa trabaho. Pero totoo nga ba na forever nang safe ang taong may braces sa tooth disorders? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sa isang episode ng Life Balance, tinukoy ng dentista na si Dr. Joella Elaine Rojas Trinidad ang pagpapakabit ng braces bilang isang lifelong commitment. Kapag nagpa-braces ka, lifelong commitment yan. So, number 1, you have to visit us for your monthly adjustment. Number 2, times 2, dapat yung pag-aalaga mo sa oral hygiene mo. Kung nagbabrush ka, let's say 1 minute, hindi mo sinusunod yung 2 minutes, with braces, kailangan 2 minutes. Kasi mas pumapasok yung dumi in between the brackets, the rubbers, and the wires. So, kapag hindi ka maalaga sa oral hygiene mo, naku talaga, masisira yung ngipin mo. Dagdag pa ni Doc, required ang pagsusuot ng retainers pagkatapos tanggalin ng braces para hindi masayang ang pag-progress at hindi bumalik sa dating forma ang mga ngipin. Pero take note, katulad ng braces, maaari ring ipa-adjust ang retainers kung masyado itong masikip o maluwag, depende sa pasyente. Paalala pa ni Doc, buong araw sinusuot ang retainers sa unang 2 hanggang 3 taon at pagkatapos habang buhay na itong isusuot tuwing gabi. Ayon kay Doc, may forever sa retainers. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Bumaba na sa pwesto si Bangladesh Interim Leader Muhammad Yunus upang magbigay daan sa bagong halal na pamahalaan. Sa kanyang talumpati, hinimok ng 85 anyos na Nobel Peace Prize winner ang publiko na panatilihin ang demokrasya, freedom of speech at fundamental rights. Sinabi rin ito na ang nagdaang halalan ay maituturing na benchmark para sa mga susunod na eleksyon sa naturang bansa. Nanunungkulan si Yunus bilang Chief Advisor ng Bangladesh mula Agosto 2024 nang mapatalsik ang dating Prime Minister na si Sheikh Hasina. Matatandaang naganap ang eleksyon sa nasabing bansa noong Pebrero 12 kung saan nanalo ang Bangladesh Nationalist Party sa pangunguna ni Tariq Rahman. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Bumagsak po ang world ranking ni Filipina tennis sensation Alex Iyala sa Women's Tennis Association o WTA. Sa pinakahuling ranking na inilabas kahapon, bumaba sa number 47 ang atleta mula sa dating number 40. Isa sa mga naging dahilan nito ay ang pagkatalo niya sa first round ng Qatar Open laban kay Teresa Valentova ng Czech Republic. Kasalukuyang lumalahok ngayon ang 20 anyos sa tennis sensation sa Dubai Tennis Championship. Pinoy Gising! Ngayon naman po sa ating showbiz news, si Izzy Trazona pinag-resign ni Lord. Si Lord talaga nagpa-resign sa kanya sa sex bomb. Kung bakit, alamin natin sa report ni Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, nilinaw ng dating aktor na si Arvin Aragon ang mga espekulasyon kaugnay sa pratang na siya ang dahilan ng pag-alis ng kanyang asawa na si IZ Trazona sa grupo nitong Sex Bomb. Ayon kay Arvin, ang desisyon ni IZ ay bunga ng pananampalataya nito at tawag ng Diyos at hindi dahil sa kanya. Sinabi pa ng aktor na bahagi ng kanyang dynamics bilang mag-asawa ang magdasal at humingi ng gabay, ngunit hindi ibig sabihin na siya ang boss sa kanilang relasyon. Dagdag pa ni Arvin, pinag-resign ni Lord si IZ noong naging Christian ito at ang aktor mismo ang nag-udyok sa asawa na sundin ang tawag ng Diyos. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang matodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Aber, tayo po ay mag-good morning sa lahat na nakatutok sa atin ngayon sa radyo, telebisyon, lalo na online sa ating Facebook page, live and alive on a holiday Tuesday. Ang ating mga suking tulad ni na Tristan Wyatt Gulay, Mama Susan Geronimo, si Mama Vilma Ursal Basarte, si Batman, nandyan na rin, si Mama Erna at si Kuyang Edward Ramos. Parang bago lang ito si Kuyang Edward. Good morning po sa mga nakatutok pa rin sa atin na hindi pa nag-comment sa ating live stream. Dyan po sa ating Facebook page, maging sa mga nanonood sa atin sa YouTube channel po natin. Maraming salamat and good morning po sa inyong lahat. At i-enjoy po natin ang ating Holiday Tuesday sa lahat ng mga ating mga kapatid na mga Chinese. Kung hindi man Kung Hei Fat Choi ang pagbati ninyo, ano ba yung Go Si Fat Chai. Ayan. Enjoy
enjoy the rest of your Lunar New Year. Bago po tayo pansamantala magpaalam, tayo po ay magpatama quote for today. Kung kasalanan ang pagiging magastos, sorry, ganun talaga. At ang kalipunan ng mga balita ay tinapok natin sa Pinoy Gising on a Tuesday. Paalala lang po, walang coding ngayong Tuesday, kaya enjoy lang po ang lahat ng mga sasakyan natin ngayong holiday po na itech. At isang maligayang happy birthday po kay Shanine Yang, kay Shane, ang aming DWIZ at Aliu 23 researcher. Shane, enjoy your day at happy birthday sa iyo. Ang tabayanan ng susunod na programang Pasada Balita, kasama po si Kuyang Drew Nasino. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Maraming salamat. Magkita-kita po muli tayo mamaya sa Ronda Pilipinas. Alas 10 po yan ng morning. Ako po yung lingkod, Darrell Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.